Kilat News Updates. Mga balita ngayon, matataas na opisyal ng gobyerno dumalo sa Senate hearing sa pagkakaaresto kay FPRRD. Paaralan sa Cebu isinailalim sa state of emergency dahil sa lumalang bitak sa lupa. Babaeng CQ sa Lawag Airport, isinaole ang bag na may 146,000 pesos na naiwan ng Amerikanong pasahero. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang pagdinig ang pinangunahan ng Senate Committee on Foreign Relations, ang dinaluhan ng ilang gabinete at matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP ngayong araw para talakayin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naging opening statement ni Committee Chair Senator Amy Marcos, idinaing nito ang anyay pagsuko ng bansa kay FPRRD na tila isang pang-aalipin at pagkontrol ng dayuhan sa hustisya. Kabilang sa mga dumalo sina NSC Advisor Eduardo Anyo, DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at DND Secretary Gubo Chodoro Jr. Kumatawa naman sa PNP sina PNP Chief General Romel Barbil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III at Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Binigyang linaw ng Justice Secretary ang usapin sa jurisdiksyon ng ICC sa bansa, bagaman hindi na miyembro ang Pilipinas, mayroon pa rin anya itong jurisdiction sa mga individual na may kaso rito. Pinabulaan na naman ni Anyo ang ulat na parte umano siya ng paghahanda para arestuhin ang dating presidente. Dumalo naman via online sina Vice President Sara Duterte at Senator Bongo na iginiit na huli na ang nasabing pagdinig dahil arestado na ang dating Pangulo. Hiling na lamang nito na maibalik pa sa bansa si FPRRD na ngayon ay nakapiit sa ICC The Hague, the Netherlands para harapin ang kaso nitong Crimes Against Humanity. Isinailalim sa state of emergency ang Busihan Elementary at Night High School sa Cebu City matapos kumpirmahin ng Mines and Geosciences Bureau 7 ang paglawak ng bitak sa lupa na ngayon umabot na sa mahigit 35 cm dahil sa patuloy na pag-ulan. Inaprubahan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council o CCDRRMC ang Resolution No. 69 Series of 2025 na nilagdaan ni Acting Mayor Raymond Garcia noong Marso 18, 2025. Dahil sa panganib, iniutos ng Cebu City Government ang pagsasara ng opisina ng punong guro at pagtipat sa modular learning kapag may masamang panahon. Pinangunahan ni Engineer Jonathan Tumulak ng Department of Engineering and Public Works o DEPW ang inspeksyon at inirekomenda ang agarang paglilikas, paggawa ng retaining wall at retrofitting ng paaralan. Naghayag naman ng diskomento si Barangay Captain Grimar Barete sa mabagal na aksyon ng gobyerno lalo't matagal na nilang hiniling ang pagsasaayos ng paaralan matapos ang lindol noong 2013. Isang babaeng security guard ang nagsauli ng bag na naglalaman ng 146,000 pesos cash at ilang personal items gaya ng passport sa Lawag International Airport kahapon. Ayon sa ulat, natagpuan ng guard na si Rhea Tausa ang isang bag na kanya ring agad na dinala sa kinauukulan. Napag-alaman na isang matandang Amerikanong pasahero na patungo ng Hawaii ang may-ari nito. Pinuri naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang katapatan ng babaeng CQ. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.